So ngayong umaga, basahin po muna natin yung talata bago po tayo tumako sa pananalangin. So buksan po natin yung ating mga Bible sa Mark 11. Sabi niya dito, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan niyo ito, kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano bang hingin niyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap ka ninyo iyon. Sa aklat po naman ng Jeremias, sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno po ng pag-asa. Ang po natin sa umaga po ito ay pinamagatan ko pong ang mga pangarap mo ay nakadepende sa paniniwala at pananampalataya mo sa Diyos. Sabi po dito, ang mga pangarap mo ay nakadepende sa paniniwala at pananampalataya mo sa Diyos. So gusto ko po itong tingnan natin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Kasi tayo po lahat ay may mga kanya-kanyang pangarap sa buhay. O tumigil na po kayong mangarap dahil po sa sitwasyon ng buhay. So mahalaga, sabi po ng Bible, habang may buhay, may pag-asa. Kaya huwag po tayo tumigil na mangarap. At sabi nga, yung pangarap mo na yan ay nakadepende sa paniniwala at pananampalataya mo sa Diyos. Kung ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos, ako ay naniniwala yung pangarap mo na yan ay magaganap sa iyong buhay. Amen! At bahagi po ng buhay ng tao yung salitang pangarap. Kaya, sabi po dito sa unang pag-aaral natin, napakahalaga sa buhay po natin yung sinabi ng Panginoon Diyos na manalig tayo sa Diyos. Kasi yung Diyos na yung sinampalatayanan, siya po yung nagsabi na may magandang plano sa iyong buhay. Siya po yung Diyos na may magandang plano sa iyong buhay. Kaya, nasabi po dyan sa 22, sumagot Jesus, manalig kayo sa Diyos. Amen. So, kumusta na po ba yung ating pananalig sa Diyos? Sa ating kalagayan po kayo, kumusta na po yung pananalig natin sa Diyos? Tayo po ba yung may pananalig sa Diyos ng 100% o 85%, 75% o 50% na lang? Sa buhay po natin, lalo na po sa mga magsasaka ngayon, siguro sabi po ng isang kapatid natin kanina, lahat daw po ng palay sa Pinak ay nakadapa. At least nakadapa. So ang tanong doon, kumusta po yung pananalig natin sa Diyos? Nakadapa din po ba? O hindi naman? Kasi kung minsan ito po yung buhay ng tao kapag dumapa yung kanyang inaasahan, pati yung pananalig niya sa Diyos, nakadapa naman. Napakahalaga, yung pananalig natin, hindi po siya nakadapa. Amen? Amen. Sabi ko noon, lagi, kung yung palay natin, sana yung pananampalataya ko hindi lumulubog. Kung yung palay mo ay natapa, dapat yung pananampalataya mo hindi natapa. Kung yung negosyo mo ay nalugis, nawa yung pananampalataya mo ay hindi nalulugi. Amen po ba doon? Amen. Upang makamta natin yung pangarap natin sa Diyos, dapat nandun po yung pananalig natin sa Diyos. Ano man po yung sitwasyon, ano man po yung mga bagay na nagaganap sa buhay natin, huwag tayong mawawalan ng pananalig sa Diyos. Sa aklat po ng Jeremias 32, 26 and 27, nasabi po dyan ng lumang tipan, at sinabi ni Yahweh kay Jeremias, akong si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Sabi po ng Diyos, wala daw po imposible sa Kanya. Amen po ba doon? Amen. Bago bang sinasabi niya sa buhay natin, halimbawa, ang pangalan ko ay Juan. Juan, sinasabi ko sa iyo, sa akin, walang imposible. Yung pangalan po na yan, matutupad, magaganap yan kung naniniwala ka at nananampalataya ka sa Diyos. Amen! So, sa Bible, para po konting kaunawaan lamang po, kapag yung binabasa nating Bible ay mababaw na Tagalog, ang mababasa po natin dyan ay Yahweh.
Kung magkaroon po tayo ng kaunting kaliwanagan. Kapag ang binabasa naman po nating Biblia ay malalim na Tagalog, ang mababasa po ninyo dyan ay Jehovah. Kaya yung may awit na by Jehovah, my provider, yun po katagalog. Kanina naman yung inawit po natin, Yahweh, Yahweh, isa lamang po yun. Amen po ba doon? Baka kung may maling pagkakaunawa po tayo, mag-away po tayo. So, isa lamang po yun. Ang pagkakaiba lang po doon, yung pagkaka-Tagalog. Mababaw na Tagalog to, yung kabilang Biblia na ang nakalagay po doon ay Jehovah ay malalim po na Tagalog. Kaya sabi po ng ating Panginoon Jesus, manalig kayo sa Diyos. Manalig po tayo kay Jehovah, manalig po tayo kay Yahweh. Amen! Na sa Kanya po ay walang imposible. Wala pong imposible. Ano po yung sitwasyon natin ngayon? Isipin mo sa Diyos, walang imposible. Pwedeng maganap, matupad yung pangako mo, yung pangako ng Diyos, yung mga pangako natin sa buhay. At sabi ko nga, sa panahon po natin ngayon, maganda po yung buhay ngayon. Naniniwala po ba kayo? Doon, yung church po natin, hindi naman ganito eh. Tapos yung bahay po ito eh, dati hindi naman ganito eh. Dati pa, naka-aircon kayo o naka-electric fan kayo, hindi naman, pamay-pay lang. Tapos yung ilaw nyo, yung bigas. Ngayon, naka-electric fan kayo, maganda po kayo ngayon. Aritan. Amen. Sabi ko nga, dapat yung pananalig natin sa Diyos, hindi po siya mawawala. Sa sumunod na talata, may binanggit po dyan, sa aklat po ng Lucas. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa pulong ito ng sikubong, mapulot ka at matanim ka sa dagat at susundin kayo dito. So sabi dito ng mga alagad, kasi noong mga panahon po na yun, nag-aalinlangan po sila. Kasama na po nila yung Panginoon, lagi pa po silang nag-aalinlangan. Kaya sinabihan po sila ng Panginoon, napakaliit naman ang inyong pananalig sa akin. Kaya sabi po nila, sinabi ng mga alagad, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. So sa buhay po natin, kung tayo po ay nagkakaedad na po sa gawain ng Diyos, kung nagkakaedad ka sa gawain ng Diyos, dapat yung pananampalataya mo ay tumataas, tumataas, tumataas. Amen! Kasi ang mahirap po doon, nagkakaedad kayo pananampalataya mo, hindi tumataas. Yung problema naman, dumadami. Yung intindihin, dumadami. Yung pangangailangan, dumadami. Kailangan, yung pananampalataya mo, lumalago. At ang sabi po dyan, yung butil ng mustasa, nakakita na ba kayo yung butil ng mustasa? Gano'n po ba siya kalaki? Hindi naman po siya malaki, maliit. Kaya lang, ang sabi po dyan sa sumunod na talata, kung babasahin po natin sa verse 6, sabi niya, tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa. Bakit po sinabi po dyan na sinlaki? Alam niyo po ba yung mustasa kapag lumaki? Nakakita na ba kayo ng mustasa na lumaki? Malaki po siya talaga. Hindi siya nanatiling maliit na butil, tapos doon lang hindi, lumalaki po yung mustasa, nagiging parang puno siya sa katagalan. Ibig sabihin po dito ng Panginoon, ito po ay talinhaga. Yung pananampalataya po natin, lumalaki po dapat. Sabi po ng isang kapatid natin, dapat yung ugat mo talagang lumalalim upang tumibay ka sa iyong buhay pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, kung minsan, pinapayagan ng Diyos yung mga problema, mga pagsubok ng buhay ng tao upang mapatunayan kung gano'n na po tayo kalalim, katibay sa ating buhay pananampalataya sa Diyos. Pero pagka konting pagsubok lang, tumatagilid ka, mababaw ka pa. Hindi ka pa lumalalim. Hindi pa nag-uugat na gusto yung pananampalataya mo. Kaya mababaw. Pero kapag po yung isang pananampalataya, malalim po yung kanyang ugat sa pananampalataya sa salita ng Diyos, ano man po yung mga pagsubok, problema, mga bagay na dadaanan niya, kaya-kaya po niya ito pagtagumpayan. Amen po ba daw? Yung pananalig natin, mahalaga po yun. Kaya kung tayo po ay nagkukulang ng pananalig, sabihin po natin, Lord, dagdagan po ninyo yung aking pananampalataya. Sabi po ng Bible, yung pananampalataya, nagsisimula sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita po ng Diyos.
Diyos. Kaya kung nagkukulang po tayo, dagdagan po natin ang pakikinig. Kung may mga cellphone po tayo, magbasa po tayo ng Bible. Kung may mga naka-download po dyan, kung may mga nakapakinggan po tayo tungkol sa Diyos, makinig po tayo para yung pananampalataya mo lumalim, tumibay, tumatag sa Panginoon. Ano ba? Sa Mark chapter 10, sabi po dyan, kasi po natin, tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. So, makita natin dito, yung mga tao, bilang mga tao, limitado po talaga yung ating kaisipan, kaalaman at kaunawaan. Subalit, ang sabi po dito ng Bible, tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao. Ngunit, sabi niya dito, ngunit, hindi ito imposible sa Diyos. Kasi yung kwento po dito, yung yung po bang mas magaan daw pong pumasok yung isang kamelyo sa butas po ng kabayo. Paano po natin titingnan? Kamelyo, kalaki ng kamelyo, tapos yung butas ng kabayo. Pagkawala mo yung mata mo, hindi mo makasok na maipasok yung sinunod. Kaysa, sabi niya, kaysa sa isang mayaman na pumunta ng langit. Kasi yung mayaman po dun sa kwento na yon, sabi niya, Panginoon, ano po ba yung dapat kong gawin kung pangako ay maligtas? So ganito. Ginagawa ko na po lahat Isa na lang yung kulang sa inyo, sabi ng Panginoon. Ibenta mo yung kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Kaya lang, hindi niya maiwanan yung kayamanan Kaya sinabi po yun ng Panginoon. Kasi ang ginawang Diyos noong tao na yon, walang iba, kundi yung kanyang kayamanan. Kaya kapag naging Diyos mo yung kayamanan mo, sabi ng Bible, hindi tayo pwedeng maglingkod ng sabay sa Diyos o sa kayamanan. Dapat may isa talagang pangunahin sa buhay po natin. Walang iba, kundi po yung ating Diyos na nagbibigay ng ating mga kayamanan. Amen! Amen! Kaya sabi po dito ng Bible, yung salitang walang imposible sa Diyos. Kaya yung pananalig natin, lagi natin isipin, Diyos, alam ko, walang imposible sa iyo. Lahat ng bagay, posible sa iyo. Amen po ba ito? Ano po yung dinadaanan po natin ngayon at pagdadaanan po natin sa buhay natin, ilagay po natin sa puso at isip natin, walang imposible sa Diyos. Kasi kapag ang nailagay sa puso mo, sa isip mo, hindi ako kayang tulungan ng Diyos, alam niyo po, napakabigat nun. Mag-iisip ka, mag-iintindi ka, mawawalan ka ng kapayapaan sa iyong buhay. Kaya yung Panginoon Jesus, no, sinabuhay, sabi niya sa kanyang mga lagat, kung kayo nabibigatan, lumapit kayo sa akin kayo lahat na nabibigatan at nawawalan po ng kapahingahan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, mahalaga, alam po natin na may Diyos na nagsasabing walang imposible sa Kanya. Amen! Pangalawa, ito po yung medyo sa buhay natin. Sabi dito, maniwala ka sa sinasabi mo. Sabi dito lang talata, basahin mo natin, tandaan niyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka yan at tumalong ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Sabi dito, at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin, yung salitang sabihin. Alam niyo po, kung minsan ito yung kulang natin. Yung po bang nagsalita ka na, Lord, alam ko makakatapos ako ng pag-aaral. Diba, estudyante? Tapos, konting problema lang na naganap sa kanyang pag-aaral na nakalimutan na po niya yung kanyang sinabi. So, dapat, nandun po yung huwag kang mag-aalinlangan. Dahil nananampalataya ka sa Diyos, doon sa sinabi mo na yon, ito ay gagawin sa iyo ng Diyos. Halimbawa, doon sa mga kabataan naman, Lord, alam ko, magkakaroon ko na isang mabuti at responsibilidad na magiging asawa. Kaya lang, dumatan yung mga kaliguan. So, bahagi po yun. Bago matupad at maganap, yung mga bagay na sinasabi mo sa iyong buhay, Lord, alam ko, magkakaroon ko ng isang magandang negosyo. Magkakaroon ko ako ng magandang hanap buhay. Bago maganap po yun, may mga testing po talaga na nagaganap bago po natin makamit yung isang bagay. Wala pong tao na nagtagumpay na hindi po dumaan po ng mga pagsubok ng buhay. Kaya po may kasabihan na subok ka ng subok, sabi na try and try and try until you succeed. Hanggang sa ikaw ay magtagumpay. Subok lang na subok.
Ano po, ano na to? Itong ilaw na to? Sabi po nila, 1,000 beses bago po niya napagtagumpayan na magkakaroon po tayo ng ilaw. 1,000 beses. Eh kung sumuko po kaya yung nag-i-invento ng ilaw, palagay niyo po ba may ilaw tayo ngayon? Hindi, di ba? At nung nagtagumpay po siya, napakadali na po niya gumawa ng iba't ibang ilaw. Hanggang sa kumalat na po yung mga gumagawa ng ilaw. Kaya nandun po yung tagumpay sa kanya pong buhay. Nagliwanag. Kaya yung pagsasalita po natin, napakahalaga na ito po ay laging positibo. Amen! Sa buhay na lang po natin ngayon, kapag ang lagi pong sinasabi, mahirap ang buhay. Alam po, mahirap po kayo. Amen! Pag lagi pong sinasabi, wala, mawawala po talaga. Wala talaga. Amen! So, tingnan po natin yung halimbawa po natin. Sa book of Genesis, may mga pinuhalaman po ko dyan. Sa Genesis chapter 1, verse 3, sabi niya, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Ano po yung words doon? Sinabi ng Diyos. Sa talatang 3, sabi niya dyan, ay 6. 6, pakimindot nga yung 6. Sabi po dyan, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan, maghati sa tubig, upang ito ay magkahiwalay. Sa 9, sabi po dyan, sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa, at nangyari nga ito. So, ang point ko po dito, yung sinabi. Kung ano po yung sinabi ng Diyos, ito po yung naganap. Amen po ba doon? So, sa atin naman po kapanahunan ngayon, sa aklat po ng Mark chapter 10, ito po yung kasaysayan po ng bulag. Sabi nito, inihagis niya ang kanyang balabal, palusog tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Gusto ko pong makakitang muli. Kasi hindi lang po siya talaga bulag. Nabulag lang po siya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. No, hindi nakakita siya muli at sumunod kay Jesus. Kung tatanungin po kayo ngayon ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ano po ba yung sabihin po natin? Agad, ito po kasi isang magandang halimbawa. Sabi po ng bulag, gusto ko pong makakita ulit. Sinabi ni Jesus, kung ngayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Napakahalaga na tayo po ay nananampalataya o naniniwala doon sa mga bagay na sinasabi po natin sa buhay po natin. Kaya, napakahalaga yung lumalabas sa aming po mga bibig. Amen po ba doon? Yeah. Kaya, sa buhay na lang po natin, halimbawa, lagi ko sinasabi pa dito, may stress ka. Tama po ba yun? Sakit. May stress ka. Hindi ka makakapabuhay ng payapa. Pagka sinasabi mong magaan ang buhay, payapa ka, di ba? Kasi sa isip mo pa lang, payapa ka na, magaan ang buhay. Amen. Sabi ko paano hindi magaan ang buhay kayo? Dati ako ulan ko lang, toyo. Tapos kaya, pag ako may mga handaan yung mga magulang namin noon, may dala-dala bote. Humihingi po ng yung mantika po ng patatin. Pag walang ulam, sabi ko, ay, ano ulam niyo? Baboy. Ha? Baboy? Kasarap? Mantika na po na ng baboy. Eh, yung mga tao, manok na yung ulam. Eh, manok na naman. Galit pa. Mahirap po ba buhay magaan? Magaan! Pinahihirapan lang natin yung ating mga sarili. Kung titignan ko nga po yung mga tao, dati yung mga tao, ano lang mga simple lang yung mga katawan. Ngayon, dumodoble yung katawan. Mahirap po ba buhay yun? At ang malungkot po ngayon, sabi po nila, kung kailan nila gusto kumain, saka naman nakadyan sa pagkain. Kasi sumobra na po yung kinain nila. Sobra na sa matamis, sobra sa mantika, sobra sa alat. Kasi madami na silang kinain ng masasawa. Kasi ninyo, noong unang panahon, wala naman ganun sakit. Kahit yung ulam, tinaklong. Naku ba yan? Hindi ko yan. Wala akong diabetes. Okay kayo, may mga diabetes na yung mga tao. Kabata-bata pa lang, 12 years old, may diabetes na. May sakit na sa bato. Bakit? Masakit yung nakain.
Mahirap po ba buhay o magaan? Huwag po natin pahirapan yung buhay natin. Pag-inawa po yung buhay ngayon. Kaya pag lagi mo sila sabi, mahirap, abay, ikaw mismo pinahihirapan mo yung buhay mo. Samantalang, naka-electric fan ka, ba? Electric fan, wala naman. Ngayon, naka-TV ka doon, walang TV eh. Pagka may TV ka doon, black and white, ay, mayaman ka na. Okay, ngayon eh, black TV. Saan mo sasabihin, mahirap ang buhay. Abay, parang sinabi mo, Diyos, wala kang ginawa sa buhay ko. Eh, dahil naman binigay sa inyo ng biyaya ng Diyos eh. Amen po ba doon? Amen. Mabuti bang sabihin nyo, Lord, salamat dahil sa maraming biyaya na parating sa akin buhay. Amen! O, pagka tinatanong ako, kumusta na Brad? Ito, paganda ng paganda yung buhay. Payaman ng payaman. Amen! Amen. Sabi ko nga po, nung siyempre, yung buhay namin dati, hindi na magaling ko eh. At sabi ko nga, nabuhay din po kami ng pangungutang. Bawat libo, isang takan. 2 beses. Kumisan, isang beses sa isang taon. Ganun po, biro sa hirap po ng buhay namin noon. Apat lang kami sa bahay nakapangutang kami ng 100 kapan. Gano'n kahirap yung buhay nun. Kaya nung umali po kaming bigla na gumanda yung pag-aalis sa pinakribayad ko, ay mag-100 kapan. At alam niyo po, dati nangungutang kami, hindi naman. Amen. Kasi ayaw ko na mangutang. Amen. Nangingigaw na lang kung minsan. Hindi siya namumutang. Sabi ko, nangangarap na ako dati, yung bahay namin kasi ay 6 by 8 siguro yun. Kasi ganun po talaga yung unang bahay, mataas. 6 by 8, gano'n malaki yun. Malaki pa ito. Apat lang, kasi apat lang po kami, kaya kasya naman kami doon, di ba? Tapos may konting batalan. Ito na, kaya lang kasi ako napapasa. Sabi ko, Lord, nangarap po ako noon. Nangarap po ako, Lord. Nawa, dumating yung panahon. Gumanda yung aming tahanan. Kapag ko nakakita ko na naman gandang tahanan, medyo, sabi ko, ganda ng bahay na kaya ayos ito. Nangarap po ako, nanalangin ako. At sabi ko sa tamang panahon, tinugo na Diyos. Amen! Amen! Dati nakikita ko doon sa mga may aircon. Sabi may aircon din yung bahay namin. Kasi wala ka nung kisame. Maganda po na pala kisame, tiles, kultura. Tapos saka pala yung aircon. Kaya kung gumagamit na ng aircon, ito yung problema naman. Mahal pala yung kuryente. Dapat kailangan ng kuryente na 800, 900, papabot na 4,000. Kasi 2 po yung aircon. Ganun pala. Kung sa biyaya ng Diyos, ano pa yun? Tuloy-tuloy yung buhay. Amen! Mahirap po ba buhay o magaan? Magaan! Kaya, manalig ka lang. Sabi nila, ba't mo na tanong? Sabi dito, kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hihingi ninyo, yung pong sinabi ng Panginoon, napakahalaga na, sabi nga, napakita natin yung sinasabi niya, yung pong nagaganap, at tulad din sa buhay natin, yung pong lalaki na bulag, nung sinabi niya, gusto ko pong makakita, ito po ay ipinagkaloob sa kanya ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So, sabi ko ako, ano po yung sinasabi mo, manalig ka lang sa tamang panahon. Ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Amen! At alam niyo po, kapag kasama po natin yung Diyos sa lahat ng mga bagay na pangarap natin sa buhay, sa mga bagay na sinasabi po natin, makatitiyak po tayo sa tamang panahon nito ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen! At kung minsan nga po, napakaganda sa Diyos, may mga bagay na hindi ka naman hinihingi, ito ay ibinibigay sa atin ng Diyos. Gumagawa po siya ng mga ibang daan upang matugunan yung ating mga pangangailangan. Kaya sa buhay po natin, magsalita po tayo ng mga positibo naman. Amen! Sabihin mo sa katabi, magsalita ka ng mga positibo. Lagi kong ibinibigay na halimbawa, kapag tinatawag mo aso po yung lalapit sa'yo. Di ba? Kapag tinatawag mo pusa yung lalapit po sa'yo. Pagka sinasabi ng bibig mo ay biyaya at pagpapala. Biyaya at pagpapala yung darating sa'yo. Amen po ba doon? Kapag ang lagi mong sinasabi, wala, mawawala talaga. So, mahalaga po yung sinasabi natin. Halimbawa, sa mga anak po, pagpapalaya ng Diyos, makakatapos ka ng pag-aaral. Amen!
yung putang gano'n, kesa masakit din yan, nakakamagapan. Kaya po yung mga magulang namin noon, hindi po kami nakatapos. Sabi ng mga magulang namin, magsaka ka na lang. Kaya, alas 4 ng umaga, ginigising ka na. Sasakay ka sa kalabaw. Bago man lang, sabi niya, bago man lang ako lumusok, busog na yung kalabaw. Kasi papasol na mo yung kalabaw, nakakatulog kasi taas ng kalabaw. Sabi ko, kasi yun po yung kaisipan ng aming mga magulang po. Ngayon, dahil yung kaisipan po ng mga magulang ngayon, makatapos yung kanilang mga anak sa pag-aaral, ano po ginagawa ng mga magulang? Nagsisikap. Diba? Tinutustusan yung mga pangangailangan ng kanilang mga anak. At sabi ko nga, napakadali kong magpa-aaral ngayon. Huwag po nyo isipin mahirap, napakadali. Bakit? May mga eskola po ngayon. May mga expense ngayon. Like, naman po yung ating gobyerno. Ang hindi na lang po sinasagot ng gobyerno, yung pagkain mo. Kasi pumasok ka, hindi ka pumasok, kakain ka naman sa bahay. Akin po ba doon? Wala naman tuition. May tuition po ba sa mga eskwela ngayon? Kahit kain, konti lang. Yung mga miscellaneous lang. Hindi kakain po ng una. Ayan, sila Sister Lita, sila Sister Norma. Yung po mga Sister Marita, nagpa-aaral po sila talaga, medyo matindi. Mahal. Ayan, sila Brother Sally. Yung mga naunang nagpa-puliyo. Kami si Asa lang sa mga baliwan. So, simple po yung pag-aaral ngayon. Makakatapos yung pag-aaral yung ating mga anak. Basta bigyan lang po natin sila ng magandang ayuda. Anak, magtapos ka. Pagdating ng panahon, maging maganda, maging maayos yung iyong pamumuhay. Yung po ba gano'n? Magsalita po tayo ng mga bagay na magaganda, positibo, para maging gabay at patnubay ng ating mga mahal sa buhay. Amin po ba daw? At alam niyo po, sabi ko nga, ang Diyos ay gumagawa po ng himala. Doon sa kawalan po natin, pwedeng mag-supply ang Diyos ng mga bagay natin po mga pangangailangan. Amen po ba doon? Magkakulaman po tayo ng malaking pananampalataya sa Diyos doon sa mga bagay na sinasabi po natin. Kung ano yung gusto mong magandang sa buhay mo, yun po yung laging sabihin mo. At kung minsan nga, nagbibigay tayo sa mga bata. Yung bata kapag sinasabi mo sa kanya, ay ka, maganda mo. Gumaganda ka, gaganda po yung bata. Kasi mindset po yun eh. Gagawa po ka ngayon. Kung dati hindi po nagsusuklay, magsusuklay po yun. Kung dati hindi nag-aayos, mag-aayos po yun. Bakit? May mga salita na naitatanim sa kanyang kaisipan. Amen po ba ito? Kaya pala yung talaga kumaganda. Kaya po, pag nakita ko yung mga bata, alam po, gumaganda. Kasi nagbibigay sa kanila ng moral, ano yun eh, ang support para magpagkaroon po sila ng kumpiyansa sa buhay po nila. Para, di ba? Ay, alam ba, pag yung isang bata na wala po siya ng pag-asa, ayaw yan. Magpatuloy ka lang, konting sipag lang. Makakatapos ka ng pag-aaral. Di ba? Yung sasabihin mo, ay, tuklaw na ka. Wala kang balo. Ano yung mangyayari sa bata? Hito na. O, dadagdag pa yung mga mahirap. Dapat hindi na. Nabawasan na. Dahil sa sinabi mo, ang laki po itong epekto sa buhay ng isang tao. Kaya kapag tayo pinagsasalita sa buhay natin, positibo naman. Amen po ba ito? Amen. Kasi lagi mo sinasabi ng Biblia, maganap sa iyo ay sa iyong pananampalataya. Kaya kung may pananampalataya sa Diyos, tuloy-tuloy po yung magiging tapo ng ating pamumuhay. Ano pa? Pangatlo, magtiwala. Natutuparin ng Diyos. Magtiwala, natutuparin ng Diyos. Yung pangarap mo, yung mga nais mo na maganap sa buhay. Sabi dito, sa verse 24, kaya sinasabi ko sa inyo, ano bang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo iyon. So napakalaga yung magtiwala po tayo. Natutuparin ng Diyos yung mga panalangin po natin. Amen po ba doon? Kasi kung minsan, medyo nagtatagal po talaga. Sa Bible, may magandang kwento po dyan. Sabi ko si Joseph. Ito po ay isang magandang kwento sa Bible. Ito. So makita natin, si Joseph sa edad na 17 taon, may ibinigay po na pangitain ang Diyos sa kanya pong buhay sa pamamagitan po ng isang panaginip. At mula po doon, kung susundan po natin yung kwento ng Biblia, naganap po yung kwento po na yon, yung katuparan ng kwento po na yon sa edad po na 30 taon.
naganap po yung pangako sa kanya ng Diyos sa loob po ng 30 taon. Gano'n po kahaba yung pagitan? 13 taon. Bago pang ganito, sa buhay natin, nanalangin tayo doon, Lord, pagpalain niyo po yung buhay namin, iangat niyo po yung buhay namin, pasaganahin niyo po yung buhay namin. Alam niyo po, hindi naman po, nung time na yon, ginawa na po ng Diyos yung mga panalangin po. Kundi may mahabang panahon na naganap bago ito naganap at natupad sa iyong buhay. So, ang maganda po nito, na gusto ko makita natin, ang Diyos ay totoo sa kanyang mga salita at mga pangako. Amen po ba doon? Sabi ko nga, sa haba po ng panahon na yun, 13 taon, madami po yung naganap sa buhay ni Jose. Bago po niya nakamtan yun, na naging Prince of Egypt. Siya po yung naging pangalawa. Mula po doon sa pagiging isang pastol po ng tupa. Alam niyo po ba, kinainggitan po siya ng kanyang mga kapatid. Kasi alam po siya, bruso. Kaya yung mga bruso, kumisan, kinainggitan ng mga kapatid. Bakit? Kaya? Kaya sabi naman po ng mga magulang, wala naman ako kayo kapapurin yung anak. Lahat yan, pantay-pantay. Pantay-pantay yung tingin ko dyan. Sabi po ng mga magulang. Pero ang totoo nun talagang kaya. Kaya doon po sa libugang anak, di ba? May puso. Dahil bigyan mo na po sa akin yung kayaman. Binigay ko magulang. Mabait po kasi magulang sa puso. Diba po, saan po po lahat. Tapos ang nangyari, di ba? Yung mga kapatid, nagalit. Ano ibig mo sabihin? Kami yuyuko sa iyo, ikaw na bunso. Kami yuyuko sa iyo, kami yung panganay, kami yung may edad sa iyo. So, nagalit, di ba? Ano po yung kwento ng Bible? Kwento ko na lang po, para ano po ninyo basahin. Ano po nangyari? Ano po ginawa po ng mga kapatid? Pinagtangkaan po siyang patayin. Kasi hindi na po sila magkakapatid sa sa ina. Iba-iba po yung kanilang naging ina. Isa lang po yung tatay nila. So, magkakapatid po sila sa tatay. Kaya lang, yung pong si Jose, bunso po kasi talaga. Tapos, dahil sa inggit, gusto po nilang patayin si Jose. So, yun po yung unang negative na naganap sa kanyang buhay. Pangalawa, inihulog po siya sa balon. Yung kapatid po, inihulog ka sa balon. Pangatlo, sabi po nung kapatid na panganay, ay what? Baka mamatay siya dyan, ano pa natin? Pasahan pa natin. Ang gawin na lang natin may nakita silang dumalating ng mga papuntang Egypt. Ibenta na lang natin siya. Ibenta. Susi. So, kaya nakapit po siya ng dito. Pagkadating naman doon, nakakulong naman siya. Tapos kumakulong, meron siyang ipinaliwanag na panaginip. Nakalimutan naman siya. Ang daming negatibong bagay na naganap kay Jose bago siya nakarating doon sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Sa buhay po natin, kagaya po ng ating nilagay dito, sabi niya patuloy tayong maniwala sa sinabi ng Diyos. Patuloy tayong maniwala sa sinabi ng Diyos na pagpapalain ka ng Diyos, iigatan ka ng Diyos, gagawain ka ng Diyos. Patuloy ka maniwala sa Diyos. Pangalawa, sumunod ka sa Diyos. Ano man po yung sitwasyon. Si Jose, kahit na naganap sa kanya yung mga negatibong bagay na yun sa kanyang buhay, patuloy pa rin siya sumunod sa Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba doon? Amen. Kung minsan yung tao po kasi madaling sumunod sa Diyos kapag may biyaya. Kapag may pagsubok at problema sa buhay, minsan nagtatapon pa sa Diyos. Alam niyo po, bahagi ng buhay ng tao yung pagsubok. Kasawian, kabiguan. Ang mahalaga po doon, magpatuloy tayo sa Diyos sa kabila po ng mga bagay na yun. Amen po ba doon? Amen. At sabi nga, hindi siya lahat manatili tayo sa Diyos. Kasi siya po yung nagbibigay ng ating buhay, siya po yung nagbibigay ng lakas, at siya po yung kayang magbigay pa ng lahat ng bagay sa buhay natin. Manatili tayo sa Diyos. Amen po ba doon? Amen. Kasi kung tayo naman po hiwalay sa Diyos, wala naman tayo magagawa. Meron po ba tayo magagawa? Wala naman, di ba? Kasi naman yung tao, kapag malakas, sabi niya, kaya ko ito. Kung nagkasakit, okay pa ito, dahil may pera ako pang gastos. Kapag wala na, nasasabi niya, Diyos ko, tulungan niyo ako, mahabag na po kayo sa akin. Saan pa rin po yung dulo? Sa Diyos pa rin. Amen po ba daw? So, wala po tayo magagawa, maliban na pangunahan at ingatan po tayo pagpalain ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, kagaya po ni Jose, nanatili po siya sa Diyos sa kabila ng mga sitwasyon na naganap sa kanya pong buhay. Makita natin sa dulo ng kanyang buhay, pinagpala po ng Diyos si
Jose. Amen! Amen. Sa buhay po natin, sa kabila po ng mga negatibong sitwasyon ng buhay, may positibong bagay na magaganap sa buhay natin. Pagkatapos ng gabi, may umaga na nakalaan po sa atin ang Diyos. Amen po ba doon? Amen. Isa din po magandang halimbawa po dyan si Abraham. Si Abraham, nung pinangakuhan siya ng Diyos na magkakaanak po yung kanyang asawa sa edad po na 75 years old. At si Isaac, siya po yung magiging, sabi nga, sa kanyang lahi, magagaling po yung lahi po ng bansang Israel. Gano'n katagal? 25 years. Gano'n katagal. May mga, halimbawa yun naman pong babaeng bao, ilang taon bago tinugon ng Diyos yung kanyang panalangin? Matagal. May mga panalangin po tayo na medyo nagtatagal. Subalit isang bagay yung alam po natin, alam po na Diyos yung bagay na mabuti at makakabuti sa buhay natin. Amen! At ang Diyos ay may tamang panahon sa lahat ng bagay. May tamang panahon. Kaya sa buhay po natin, yung mga pangarap po natin, nakadepende po talaga yan kung nakadepende sa paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kung naniniwala ka sa Diyos, nananampalataya ka sa Diyos, sa tamang panahon, matutupad, magaganap yung lahat ng bagay sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen! Ano po yung mga bagay na nais po natin na makamtan sa buhay po natin? Magtiwala lamang po tayo sa Diyos. Kaya sa huling talata, sabi po dyan sa Bilang, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya, kanyang gagawin, kung makakuman siya, ito'y kanyang tutuwa. Amen po ba doon? Amen. Ganun po